Tapos yung SIO ngayon mga kasama, mag-output na po siya ang i-output po niya ay BR on signal para ma-enable yung CPU core power supply. Okay, tingnan po natin, susundan po natin yan mamaya mga kasama. Meron po tayo dito mga kasama isang circuit na nakikita. Ito. Ang circuit po na yan mga kasama, ang tawag dyan ay snubber circuit. So ang snubber circuit po na yan, hindi yan available sa ibang power supply. Pero available dyan mga kasama. So ibig sabihin yan po ay optional na circuit para po ma-filter yung output ripple. Okay? So dito po mga kasama, hindi naman po ito madalas nagkakaroon ng problem. So wala pa po akong na-repair na nagkaroon ng problem itong snubber circuit na yan. Kasi kung nagkaroon ng problem yan, magkakaroon lang ng problem yan pag mayroong shorting yung capacitor dito. Pero never pa ako nakakita na nagkaroon ng shorting yung snubber circuit natin. Okay? So less of our concern po yan mga kasama. Ngayon, next, meron na tayong SA Power Good. Saan po pupunta yan mga kasama? Pupunta po yan sa page 40 na ang tinutukoy po niyan ay SIO dito sa schematic na ginagamit natin. So balik po tayo ngayon mga kasama sa SIO. Okay, dito na po tayo ngayon mga kasama. So, ibig sabihin po mga kasama, tatanggap po itong ating SIO kapag na-generate na lahat ng mga suspend voltages. Malalaman po natin yan na generate lahat ng suspend voltages na walang problem kapag naglabas po ng SA power good. System agent power good. Then after po niyan mga kasama na nailabas niyo na po yan, automatically magkakaroon po ng isang signal ng tawag ay BR on signal. So ang BR on signal mga kasama, pupunta po yan doon sa ating BRM IC. Okay? Pupunta yan sa ating BRM IC or yung tinatawag po natin mga kasamang IMBP power supply. IMBP power supply. In short mga kasama, supply po yan ng ating V-core at supply ng ating ang V-core kasi mga kasama, CPU core, isa lang yan. Nag-iiba lang po ng pangalan. Tapos, yung ating GFX core, yan po ay yung video card ang tinutukoy niyan. Meron pa pong isang tawag dyan mga kasama ay DGPU 4. So, ibig sabihin, ito po yung para sa CPU, ito naman ay para sa graphics. Okay? So, pupunta po tayo ngayon mga kasama doon sa graphics, graphics at saka CPU supply natin. Okay? Saan ka na? Okay, dito po muna tayo mga kasama sa ating power sequence. Okay? So, dito po mga kasama, ito pong ating BCCSA ay maglalabas po siya ng PGood. Na ang tawag ay SE Power Good. So pupunta po yan sa SIO. At yung SIO po natin mga kasama, maglalabas po yan ng BR on. Ang BR on ngayon ang mag-enable sa ating CPU core supply at saka sa graphics core supply. Okay? So pupunta tayo doon mga kasama. Okay. Ito po yan. Ito po mga kasama yung ating schematic diagram
ng ating CPU. Ito ba yung schematic ng CPU at saka yung GFX. Okay, ito yung power supply nila. Ngayon, tingnan po natin mga kasama kung ano po yung mga napakahalagang pins na kailangan nating ma-check dito sa atin pong CPU core. Una po, sa CPU core po natin mga kasama, meron po tayo ditong high side MOSFET at saka dalawang low side MOSFET. Okay? Ito po ay sa ating GFX. Sa CPU core naman po natin mga kasama, meron tayong isang high side MOSFET at saka isang low side MOSFET. Okay. So, dito sa mga high side MOSFET na to mga kasama, dito po pumupunta yung ating 19 volts. Okay? Okay. Pero hanggang dyan lang po muna sa high side MOSFET. So, kailangan po natin mga kasama na ito pong ating PWM na to, magkaroon muna ng, ano po nang magkakaroon sa PWM natin mga kasama? Sila po, ano po dapat ang una nating tingnan dyan? Importante BCC. check. Okay. Kailangan natin ng BCC, BDD, at saka BCC. Kung titingnan po natin mga kasama, isa lang yung pinanggalingan yan. 5 volts BS. So, ibig sabihin, pupunta yan dito at pupunta rin yan dito. So, bakit? Pupunta pala silang pareho dyan, ba't di na sila nagsabay? Yung isa dumaan pa ng resistor. Di ba? Okay. Ganito po yan mga kasama. Yung isa po na to na 5 volts, 5 volts po yan eh. Yung isa ay 5 volts din. Yung isa, gagamitin po ng supply dito ng ating IC. Yung isa naman mga kasama, gagamitin po yan para sa bootstrap. Bootstrap. So, ibig sabihin, yung isa ay supply, yung isa ay bootstrap. Okay? So, pag mga bootstrap mga kasama, mapapansin natin ay meron tayong resistor. Okay? So, itong resistor na to, napakahalaga niyan mga kasama. Kasi minsan, yung resistor na yan ay blown. Pumutok na yung resistor na to. So, pag pumutok na yung resistor na yan, wala na tayong output. Bakit? Kasi meron kang supply, meron ka ring enable, which is BR on. Okay? Pero kung missing yung bootstrap, yung BT, ST, pag missing yung bootstrap mga kasama, hindi rin po yan mag-output nito. Okay? Ng CPU core voltage at saka yung ating graphics core voltage. So dito po mga kasama, kailangan po nating tingnan dito sa IC na to, ano po ba ang dapat na kailangan nating ma-check dito? Okay? Una, kailangan ma-check natin mga kasama is yung BCC. So, kailangan yan po ay mayroong 5 volts. So, dapat 5 volts yan. Dito nga kasama, 5 volts to. Dapat walang voltage drop dito sa resistor na to. Kapag may voltage drop dito sa resistor na to, check nyo baka sira yung resistor. Kasi commonly yan po ang nasisira. Next, yan yung ating number 1 na kailangang i-check. Pangalawa po mga kasama is yung BR on, enable. Enable po yan. So, yung enable na yan mga kasama, automatically, once na na-receive niya yung enable, mag-i-start na po yung PWM. Dalawang PWM yan. Yung isang PWM po mga kasama ay para po sa graphics at ang isang PWM ay para po sa ating CPU. Okay? So, automatically mga kasama, ito pong ating PWM
yung ating low gate, phase, at U gate, mapapansin nyo meron siyang 1. Kasi dalawa po ang PWM yan. Isa sa graphics, isa sa CPU mga kasama. So kasama yung boot. Ganon din po mga kasama doon sa ating pong graphics power supply. Meron tayong U gate, phase, L gate, bootstrap, boot G. At the same time, later on na po yan mga kasama. Ngayon, kapag meron tayong enable, mag-output tayo ng supply para sa CPU, sa video card, at saka supply para sa CPU. Ngayon, pag na-receive na ng CPU, mga kasama, ito, yung supply na to, ito pala. Kapag na-receive na ng CPU yung supply, CPU core ang unang mag-generate yung CPU core. CPU core muna ang unang mag-generate mga kasama. Ito muna ang mag-generate bago yung graphics core. Okay? Yun muna. Ngayon, kapag na-generate na po ito mga kasama yung CPU core, saka ngayon magkakaroon ng tinatawag nating SBID communication. Yung SBID communication mga kasama, yan po yung sinatawag nating SBID clock, SBID alert, at saka SBID data. Dito po mga kasama, nagkakaroon po ng tinatawag na gear shift. Okay? Yung alert, yan po yung ating ah, clutch. Sa sasakyan, nagka-clutch tayo, di ba? Tama ba spelling ng clutch? Okay. Tapos meron tayong gear shift. Yung SBID at saka yung SBID clock, data in clock, mag-change po yan ng value. Pag nag-change siya ng value, mga kasama, yung alert, yan po yung kanyang parang pinaka-clutch. Okay? So, paano natin ngayon malalaman mga kasama, nag-working po itong ating signal na yan. Kasi pag hindi working yung signal na yan mga kasama, may tendency na magkaroon ng freeze, maghahang. So dito po mga kasama, mayroon tayo ditong masusukat na signal. So yung signal niyan ay, may mga signal po tayo masusukat dito. Okay? Kung wala tayong oscilloscope, ang gawin na lang po natin mga kasama ay may masusukat tayo dito na 1.05 volts na voltage. Dito sa clock, alert, at saka sa data. Ngayon, isa pa. Mayroon tayong tinatawag na temperature monitoring, yung BR hot signal. So yung BR hot signal natin mga kasama, galing po yan doon sa ating NTC resistor. Ang NTC resistor natin, siya po yung nagsisense ng temperature na dinadala niya sa ating PWM at yung atin pong BR hot, siya naman ngayon mga kasama, yung nagsisend ng signal sa ating SIO. Okay? Pag na-sense po ng ating SIO na mayroon pong BR hot event. Ibig sabihin, nagkaroon po mga kasama ng tinatawag nating overheating. Pag nagkakaroon po ng overheating, papatayin niya yung 3 volts. Or sa mga latest model, papatayin niya yung 19 volts. Okay? Papatayin po niya yan mga kasama. So, ang BR hot natin mga kasama, yan po ay po pwedeng kontrolin niya yung ating 3 volts or yung ating charging IC. Sa charging IC mga kasama, ang tawag doon ay proc hot. Proc hot signal. Hash. Dito naman sa ating ano mga kasama sa 3 volts, yan po ay turn trip.